Guys, panibagong vlog, panibagong araw po. Ako po ay maglalaba. Labatayin po tayo ngayon. Natin kasi shout out po sa lahat-lahat ng aking mga minamahal po. Ngayon ko lang po kayo. Ngayon lang po ako magbablog ngayon. Ako po ay naglalaba. So, kasi hindi tayo makita. Gagawin natin po ay ganyan. Yan. So, ngayon ko lang po ipapakita sa inyo na simula po ako na pumunta po dito sa Pilipinas. Hindi po ako nag-uutos ng mga pamangkin para maglaba. Ako po mismo naglalaba ng aking damit. Ito po ngayon ay naparami po tayo ng lamba. Kasi ngayon po ay, pagkatapos ko ngayon po maglaba, ako po ay ililipit ko na po yung aking mga damit. Kasi siyempre po ay ako po ay babalik na po ng Amerika next month. Tapos na po yung aking vacation po. Siyempre po papasok po tayo ng trabaho pagdating sa Amerika. Kasi po gusto ko pong ipawasak itong bahay na to. Kailangan ko po ng malaking pera para maipagawa ko po yung bahay ko. At least po napagawa ko rin po, nakapag-spend po tayo ng almost 10,000 sa aking bahay. Ito ngayong ano po, itong June ay mayroon po ako dito ipapagawa sa aking pamangkin. So, sa kaalaman po nyo, ako po ay talagang hindi po ako nag-uutos ng pamangkin po para magpalaba. Ako lang po mismo yung maglalaba po ng damit ko dito sa amin po. Kasi ayaw ko pong, ako po yung naglilinis po ng bahay. Kung nakita po nyo noon, mayroon po ako po yung naglilinis po ng bahay. So, hindi po maano po sa akin kasi sanay po tayo sa trabaho na yan. Dahil sa Amerika po, wala po tayong lutusan kundi tayo po yung galing sa trabaho, tayo din po yung nagluluto, tayo naglilinis. Lahat-lahat ng trabaho po ay ginagawa po sa Amerika. So, dito po, brush naman po yung ginagamit. Saka yung mga damit ko po, hindi naman po marurumi. Kasi mukhang mainit po ngayon. Kaya, laba-laba po tayo. Mawala na rin po tayo ng pang ano po. Wala na rin po tayong maisusuot na alam mo na. So, ngayon ko lang po, matagal na po ako naglalaba dito, pero hindi ko pa po napablog. So ngayon po, dahil puyat po tayo kagabi, kaya alam mo yung kagabi po ay hindi ko po akalain na makapunta. Mabuti po mayroon po akong dalang pera. Pera ko po kagabi ata mga $500. 500 pesos po yung dala ko ata kagabi kasi mayroon po akong 1,000 kahapon. Tapos binilhan ko po ng soda doon sa picnic. Tapos tapos binilang ko rin po ng soda dito sa pamangkin ko para makabalik dito. Kasi inimbita po ako ng aking pinsan na galing po sa Amerika po. Dito kami nagkita-kita. Galing din po sila ng San Francisco. Dito din po kami nagkita. Inimbita po ako nag-picnic nung kahapon. Kaya nabawasan yung 1,000 ko po. Pero bago po yung 1,000 na yan nangyayari po ay mayroon na po tayong nakapag-spin na po ako ng mayroon na po akong pera tinatago na 300.
yung 300 na yun po ay nadagdagan po ng 200. So 500 po talaga dala ko bata kagabi. Ubos po yun, walang natira. Mabuti na lang po na hindi ko po dinala lahat ng pera ko. Kasi kung dinala po, patay sa, wala na tayo ngayon pambiling sabon panglaba. Kasi yung partner ko rin po kagabi na ano po, ng Kuratsa, engineer po yun, engineer. Ang laki po ng binitawan. Kaya ko lang po siya naging partner po kagabi sa pagkuratsa. Hindi ko po, hindi ko po nabidyohan na kasi siyempre hindi naman ako yung sumasayo ako, wala naman akong maghawak ng kamera para mag-video po sa akin. Eh hindi po ako nabidyohan kagabi na kumakaratsa. Hindi rin po ako marunong kumaratsa. Hiyang-hiya po ako kagabi na kumaratsa. Kasi biro mo naman po yung binitawang pera po doon sa partner ko po ng pagkuratsa. Eh siyempre engineer yun. Kaya ko lang po naman yung inano po. Kasi nung pumunta kasi ako sa sa picnic po ay ano po yun. Yung ano po sa picnic na yun po ay kinausap na po niya ako na ngayong kagabi, sabi niya mamayang gabi, kasi kahapon nakita kami, kasi doon po sila nag-picnic din. Sabi niya mamayang gabi magkukuratsa tayo, sabi niya. Eh ako siya ay kasi nilapitan ako ng aking pinsan na kung gusto ko ba sumayon. Sabi ko hindi naman ako marunong kumuratsa. So, siyempre po, bibigay na lang po ng respeto po sa sa aking mga kaibigan. Yun po yung yun po yung nagawa po natin kagabi, makakuratsa po tayo. So, wala naman tayong malaking binitawan kagabi, kundi mga 500. Ano naman po yun, kasi ang ginagawa ko naman po yun, naggumagala din po ako sa mga kumukuratsa. Kaya, yun po. Pero ang po, may maliit ang nagagala, mayroon malaki, ganun. Siyempre po, ako naman po ay hindi naman once in a blue moon lang naman po ako din umuwi. Kaya hindi na lang ako tumanggi po kagabi kasi hindi ko naman alam po kung masusundan pa yung pagkuratsa ko, di ba? Kasi hindi ko naman alam kung makakauwi tayo next year or kasi ang pista kasi po dito, every daw po yan, every January 16 pagkatapos mo. Kasi ang pista po dito ay 14-15. So, pagka daw yun po, yung pagka January 16 po ay palagi pong palagi pong may po dito, may sayaw daw po dito sa kasi marami po ditong simbahan, pero yung pinuntahan po namin kasi, pinuntahan ko po kasi Aglipay Filipiniana Pilipina Independiente po yung aming simbahan dito. Hindi po ako Katolik, pero pagdating sa Amerika po, kasi wala pong Aglipay doon, di pumapasok po ako sa sa Katolik. So, malaki-laki din po yung yung sa siyempre po din naman po sa po dito talaga yung simbahan kasi po pinalaki. Dati po kasi nung pumunta po ako ng Amerika, lang po yan yung simbahan na yan ay kahoy pa. Ngayon po simento, pero pinalaki po yung simbahan na yan. Kaya ko lang po naman ginawa yung pagkuratsa ko po kagabi doon sa
katabi po doon sa ano, rate. Dahil konsiderasyon mo na po, nakapagbigay na rin po ako ng donation. Nakapagbigay na rin po ako ng donation doon sa simbahan. Kasi nagsimba din po ako. Binigyan po ako ng envelope. Nilagyan ko po ng pera. Nagbigay po ako ng 400. Yung una po, nagbigay. Kunti lang nung una kasi wala naman akong budget. Pero nung dinadalhan ako uli ng pera ng aking anak, ako po nagbigay po ako ng 500. So, yan po yung, at least po, naka-experience po tayo ng kuratsa. Never po ako nag-kuratsa po. So, tapos po ito, kasi ang dami ko na pong labanan, palagi po ako nagsasabi na, ito po ay, pag naglalaba, ay akin po kayong ipapakita ko po kung talagang naglalaba ba ako ng aking mga damit o hindi. Kasi, siyempre po, manungkot po yung aking pagbakasyon po dito. Malungkot pero hindi ko po pinapakita yung aking lungkot. Kasi, mag-iisa lang po ako sa bahay. Mag-iisa po akong kumain, minsan mag-iisa po ako matulog. Ang masama po, nandito po yung aking api na galing sa Maynila. Simula nang dumating, isang beses lang niya akong dinalaw dito sa bahay. Kasi alam po niyo, malaki pong istorya yan. Pero hindi ko po ako nag-imbita kasi inimbita ko na siya. Ayaw niya pumunta dito. Sinabihan din siya ng pamangkin ko, mag-usap kayo. Hindi naman din po niya ako pinakausap. Kasi gusto ko po siyang, ayaw ko pong humingi ng tawad din. Kasi hindi naman ako may kasalanan po. Ayaw ko pong, ayaw din ko pong, tapos yung bunso kong kapatid, nagagalit din sa akin dahil pareho silang mga mukhang pera. Kung hindi po sa akin, hindi naman po sila. Ako naman po yung nagiging breadwinner. Ako yung nagiging breadwinner po nila. Tapos ngayon ako nagiging, yun nga, isang pagkakamali mo lang, tapos ka na sa pamilya mo. Yan po ang ano. Wala ka ng pera po, wala ka ng kaibigan. Alam po nyo, may kaibigan ka lang kapag may pera ka. Pero pag wala ka ng kaibigan, wala ka na. Mas mabuti pa nga nang pumunta po ako sa Bacanang. Masaya pa po ako doon. Marami pa pong dumadalaw sa akin. Pero nandito na ako sa amin. Wala na po. At saka po, alam mo, hindi po ako ng po. Ayaw po ng mga kapatid ko sa akin. Wala po ako. 4 na lang po kaming natitira. Isa pa mayroon pa akong ate doon sa Maynila po. Hindi ko lang po alam kung paano ko siya mapuntahan. O tawagan ko siguro siya, magpa-pick up ako doon sa kanyang mga apo. At doon ako sa kanya muna. O 3 days lang. 3 days lang ako doon sa kanya. Kasi babalik naman po ako sa Amerika eh. Pero titingnan ko po kung paano ko siya makukontak. Paano ko siya kasi hindi naman yung ate ko nagda-drive, hindi naman yung ate ko hindi naman makakalakad ng ano. Pero titingnan ko po. Kakausapin ko po yung basta nakakalungkot talaga po yung ano ko po dito. Nakakalungkot po talaga yung aking nakakalungkot po talaga yung aking ano po dito. Gagalawin po natin yun. Hindi po ako nag-ano po. Mga pamangkin ko naman po.
hindi na rin po, hindi sila dumadalaw po kahit na yung mga tinutulungan kong mga pamangkin noon, hindi sila dumadalaw. Kaya nag-iba din po yung ako, nag-iba din po yung ugali ko po. Nakita ko rin po sa kanila kung gaano din po ako kasama. Hindi lang tayo nabubuhay po sa pera. Nabubuhay tayo sa pakikisama, nabubuhay tayo sa mga ganun. Pero, alam po nyo, matamis ka lang sa mga mukha nila kapag mayroon kang pera, mali yun. Nagiging breadwinner po ako sa pamilya ko po. For how many years? 24 years old lang po ako na nasa Amerika na po ako. Breadwinner na po ako sa aking pamilya. Breadwinner na po ako sa pamilya ko. Pero anong ginagawa nila ngayon po? Siguro kung mayroon pa akong nanay dito, mayroon pa akong tatay, hindi ko lang po alam kung dito po sila. Pero po, hindi po ako nagsisisi, hindi po ako dahil hindi po ako po dahil mayroon po akong sariling bahay. Kain man ako mag-isa, magluluto po ako mag-isa. Wala po akong problema. Basta ang ko lang po dito sa sarili ko, masaya po ako. Makapunta po ako dyan sa may Talisay. Dyan ko ibubuhos yung aking stressful po. Nandyan po ako. Dyan po ako sa dyan ko po binubuhos yung aking lungkot. Magpapatawa, po dyan sa may Talisay po. Dyan ko po binubuhos yung yung aking sarili. Naawa po yung aking mga kaibigan po dito. So, kaya ngayon po, dito makikita po niyo na isa po akong tao na hindi po mapagsamantala sa aking mga pamangkin. Kahit na yung isang pamangkin ko po dito, sa akin yan, kumukuha ng pagkain, lahat ng almost, hindi po lahat ng pagkain kasi hindi naman din po ako bumibili ng kanilang, ng mga isda, ganun. Basta ang binibili ko lang po ay yung bigas, akin po, dito sila kumukuha ng bigas. Pero hindi ko po sila inuutosan. Inutosan ko po yung pamangkin ko, may bayad po yun. Tumulong po yung aking pamangkin magawa dito sa bahay ko po. Binayaran ko po yan. Binayaran ko po yan ng 1,150. Kasi kung magkano po yung per hour po ng isang araw po ng construction dito po. Yun po, binayaran ko po yung pamangkin ko. Hindi po ako hindi po thank you yun. Tumulong man ang pamangkin ko po. Pero may bayad po yan. Dito yan kumukuha ng bigas, yung pamangkin ko. Kasi bumili naman ako ng 50 pound na bigas. Hindi pa nga siguro. Dami pa po yan. Baka hanggang Marso pa nila yan baka mga Marso pa yan, hindi pa sila bibili ng bigas. Iiwanan po yung bigas na yan. Kaya hindi po ako itong mga damit ko po, itong mga may pula, mga po, hindi lang po yan, hindi naman po marumi. Kasi isang suot lang po. Lalo na itong pantalon na puti, hindi naman ito marumi. Kasi sinuot ko lang ito noong pagsimba. Lalabahan ko lang ito po kasi simula ng binili ko ito, hindi ko ito nalaba. Hindi ko siya nalaba, naisuot ko lang siya. Pero hindi ko siya nilaba. Ilaban natin po kasi doon sa Amerika po wala tayong wala akong puti doon. Ito na yung puti kong pantalon.
Meron naman ako mga puting pantalon ko. Yan po ha. Malungkot po, malungkot. Sila po yung nagsasabi sa akin na umuwi ka dito, umuwi ka. Nandito na ako po. Pero anong ginagawa po nila sa akin? So anong ginagawa po nila sa akin? Wala po. Kaya hindi ko po sila kailangan din po. Lalo na yung ate ko na yan. Umuwi pa dito sa Pilipinas po. O sa amin. Bisaya, hindi naman. Kinakausap niya, doon siya na, hindi ko alam kung saan siya nakatira ngayon. Hindi ko na po siya pipilitin. Narinig siguro siya ng isa kong pamangkin na nagsabi na ano, pag wala kang pera, minsan ay ano po, ang yaya po ay ano na, hindi po yaya ng ano, ang yaya po ay sa amin sa Bisaya po ay auntie. Sinabi doon sa isa kong pamangkin, pag wala ka ng pera, hindi ka welcome. Basura ka doon sa paningin. Totoo yung sinasabi ng pamangkin ko po. Tang to. Ganyan lang po ang buhay ng ang tao po. Maano po, kahapon nga may tao daw na masaya pa, nangingisda pa. Pero pagka hapon wala na, patay na kasi nakuryente. Kaya mahirap po tayong ano, hindi naman ako sa nagmamataas po. Pinagsabihan pa ako ng aking kapatid na bunso na kurakot din. Na wala naman daw akong pinagyayabang, mayabang daw ako, wala naman akong pang nagmamayabang hindi katulad ng kanyang mga anak na may pinagmamayabang. Alam ko naman. Hindi ko naman ipagkukumpare ko yung sarili ko po doon sa ano. Nakakalungkot. Hindi ko sila po pipilitin, hindi ko po sila aanuhin, hindi ko sila gagalawin po. Kung pupunta sila sa bahay ko po, welcome sila. Pero hindi na nila ako ngayon maaano po. Bahala sila sa ano nila. Wala silang pera, hindi ko sila tutulungan. Tapos na yung tulong ko po, tapos na akong tumulong. Tapos na kung sumala. Ako ngayon naghihirap dahil sa kanila. Pero, ang aking paglalaba po ay masaya. Sumayaw. Sumayaw kagabi. Wala pa tayong problema. Sana mainit po ngayon. Sana mainit. Alam po nyo, ang buhay ay wither-wither lang. Bago po ako umuwi ng Amerika po, mayroon po akong gagawin. Basta makahiram lang po ako ng tira sa pamangkin ko. Hihiram po. Alam po nyo, sa ano po dito, sa lahat ng pamilya ko po, dito sa Pilipinas po.
mayroon po akong isang pamangkin na isa lang po ang pamangkin na kapagbigay po sa akin ng Christmas gift. Nabigyan po niya ako ng worth of 1,500. Isang pamangkin lang po, isa. Kaya, ngayon, nakita niya mayroon ako dito manok. Sabi niya, bakit bumili pa daw ako ng manok? Mayroon naman daw siyang manok. Kasi ayaw ko po, hindi po rin ako mahilig manghingi. Eh, nag-volunteer naman yung ang pamangkin ko. Kung sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng manok. Eh, kaya nanghingi ako ng manok para makatay po natin yan. Bumili pa ako ng manok, 400. Kasi tulong ko na lang po sa binilang ko ng manok kasi yung binilang ko ng manok po ay stroke survivor po. Kaya inano ko na lang po yan. Inano ko na lang po sa kanya. Binigay ko na lang po. Alam ko naman po nga mahal yung manok na yan. Pero hindi po sa akin mahal yan kapag makatulong po tayo sa kapwa, diba? Ano yan? 400. Native na manok po. Native na manok. Ang manok na native po kay mahal. Eh sabi naman ng yung pamangkin ko nung pista, sabi niya sa akin, may karni ba daw ako? Eh sabi ko, hindi mo naman sinabi sa akin, sana hindi na ako nakabili ng manok. Sabi, sana hindi na ako nakabili ng karni. Eh sabi ko sa kanya, nakabili ako ng worth of 1,200. Kasi dalawang ngayon po, mayroon pa nga ako mga pagkain ko, hindi pa natapos. Hindi ko pa yan nakaibigay ko yan doon sa yung may baboy dyan. Kasi sayang itapon ko yung mga pagkain na yan. So, tapos na ito maglaba. So, ngayon po yan, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano po ako maglabahan. Dahil hindi po talaga ako nag-uutos po ng mga maglalaba ko. Na, hindi naman marami po yung mga padami ko talaga po. Hindi naman talaga po ako marumi magsuot ng damit kasi pawis lang naman po yan. Pawis lang po ito. Pawisling. Yung color lang po, medyo madark ang kulay kasi kulay, naman, dark naman, diba? Tapos naman siguro yung planggana. Nauubos mo yung tubig. Sampay natin. Kaya bumili po ako ng ganitong malaking timba po para kahit na walang tubig sa umaga, mayroon po akong tubig na panglaba.
Mga ano lang po to, hindi naman to marumi talaga. Ito, isang suot ko lang po to. Ilagay ko itong mga damit na to dito sa container po. Ito. Tapos ilagay ko yan sa, makabili pa po ako ng isa. Hindi ko lang po ano. Kasi ito malaki naman to. Ilagay ko po sa container yung mga damit ko po. Para yung mga pambahay po, pwede ko naman ilagay sa plastic. Pero yung mga ito, maganda naman po yung pang ano, yung mga pag ano po, pag halimbawa dito na po ako titira sa Pilipinas po, bibili din po ako ng washing machine na may ano po, yung complete po. Hindi lang yung machine lang po ha, yung hindi mo mapipiga, walang ano. Hindi ko po yan ano po. Bibili po ako ng washing machine na may squeezer po. Yung electric po na magde-drain po ng mga ano, mga magde-drain po ng ano, ng tubig. Yung nag-squeeze po ng tubig para madali pong matuyo. Kasi pag hindi ito i-squeeze ng tubig po ay matagal matuyo, lalo na pag ulan, mababaho yung ano. Alam mo naman tayo po mga Pilipino, di ba? Gusto natin yung kamay na laba. Pwede rin pong ilaba. Pwede na po magbayad po ng tagalaba. Ayaw pa ko dyan ano. Gusto ko pang next time magpapalaba ako dyan sa kung mayroon akong pera. Gusto ko sana po magpalaba. May kontrata po ako na 400 po sa isang laba. Kaya lang po kung wala naman akong, hindi naman madami yung labahan po. Papalaba. Basta pag next time po, kapag nagpalaba po ako dito, magpapalaba po ako ng 3 times, ganun, 3 times a week. Bayaran ko po ng 3,000. Ganyan lang po ako maglaba. Ang karamihan ko naman ditong sinusuot ko ay short lang kasi pinamimigay po ng kapatid ko yung mga damit ko po dito. Pinamimigay. Kinuha, pinamimigay sa mga, sabi ko sa kanya, wag niya galawin mga damit ko. Wala po ako masyadong damit po dito ngayon. Ang mga pinapadala ko dito, mga damit po, wala na. Namimigay po ng ating kapatid. Kahit masakit yung kamay ko po, hindi po ako aangal kasi wala po ako mauutusan.
po tayo mautos ito. Kapag mayroon tayong ano, hindi tayo makautos. Alam po nyo. Mahirap talaga po. Mahirap ang buhay dito sa Pilipinas po. Pagdating sa mga pamilya na hindi ka na makakatulong, lalong-lalo na nabigyan mo na sila ng tulong, tapos nakapagsabi ka na wala ka nang maitulong kasi wala ka ng pera. Naku po. Mahirap yan. Kalaban ka na po nila. Diba? Malungkot. Malungkot po, malungkot. So, shout out po sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan at hindi, miga-biga lang shout out po. At sa lahat-lahat po ng sumusuporta ng aking channel, thank you so much. And I love you all. Shout out po kay Consialando, Maroko, Kahaw, Rosmarana, Tita O, at sa inyong lahat dyan po, na sumusuporta po ng aking channel. At syempre, sa lalong-lalo na po sa dalawa kong anak na namimiss ko na po ng todo. Maraming salamat po sa inyong lahat-lahat na dyan. Hindi man ako perfectong tao po, pero wala po akong ano po, pero ang mga kaibigan ko po dito, kahapon po nagpunta kami doon sa may park, sa picnic. May ano po, may isa din doon pong kaibigan po yan ng ate ko noon, na ang sabi po niya sa akin ay, saan yung atin daw din, sabi po niya, hihingi daw po siya sa akin ng pasalubong. Wala na po akong maibigay na pasalubong, pero meron pa po ako nakatago-tago dyan. Yun na lang po ang aking ibigay sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, pumunta siya dito sa bahay. Kasi so, hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa muli po, ay tatapos lang po natin itong ating paglalaba kasi malapit na. Gawin ko po na mga 50 minutes kasi nagbabandaw na po tayo. Pwede naman siguro hintayin na lang na matapos, diba? Yung mga damit ko kasi po, hindi po normal. Hindi po siya normal na damit. Kasi po, mabibigat. Mabibigat po siya. Mabibigat po siya na damit. Wala Mabibigat po siya na damit. Ang ano po itong mga light po kasi sandali lang po siya maano. Hindi naman siya kasi marumi po eh. Yeah. Lalo na yung mga pantulog, hindi naman nadudulihan. Tagal-tagal din po ako naglalaba. Ano to ha? Manual to ha? Hindi ito ginagamitan ng hindi ito ginagamitan po ng dryer. O hindi ito ginagamitan ng washing machine. Talagang ginagamitan ito, talagang kamay to, kamay. Kamay ito na laba at saka malakapal, mga malalaki.
Dahil naligo po kami kahapon, nabasa yung towel ko po ay basa. Yan. Mahilig lang po ako sa itim, sa color, di ba? Mahilig po ako sa color. Sa susunod din po, alam po nyo, pag uwi ko na ng Pilipinas po, pag uwi ko na sa Amerika, lock up ko na itong bahay na po na may, ano na po ito, may padlock na po ito. Papadlock na po dyan sa loob ng aking pamangkin. Kakasapin ko yung isa. Kasi yung isa, hindi na ako mag-press. Sobrang yabang yung isa. Kagabi, sabi ko sa kanya, hawakan niya yung 100 para pag nagkurat sa ako ay igala niya. O tragis, hindi natawag yung pangalan ko sa kuratsa. Pumunta doon sa loob. Pumunta doon sa tikitan. Sabi ko sa kanya, maghintay siya. Maghintay. Pumunta pa doon. Kinuha ko yung 100, binigay ko doon sa isa kong pamangkin dito. Isang anak ng pinsang ko rin. Kaya, po, ayaw ko yung mga taong sobrang hangin, lalo na pagkainom, sobrang yabang na. Ayaw ko yung ganun. Sinabi ng maghintay, yung pamangkin ko, hindi maghintay. Galit ko kagabi, hindi ko lang pinakita yung galit ko. Ako, ang lalaki ng mga gala kagabi ko. Sa kurat sa doon. Lalaki ng mga gala. Kaya hiya po ako sa akin kagabi. Ang hiya po ako sa akin. Hindi ko mapitiga po yung aking pantalon. Hindi na bali. Hindi na bali. Ubus ang ating tubig, ha? Ito, last na tong banlaw nito. Alam mo nyo po, pag naglagay kayo ng downy, ha? Ilagay nyo sa bago pang una muna, banlawan po niya muna yung inyong yung inyong mga damit. Pangalawang banlaw po, doon yung ilagay yung downy. Sa buy one. Sabay mo. Ito natin ilagay yung ating mga panty kasi ayaw ko pong ipaano sa pamangkin ko yung panty ko kasi pag nakita niya ako naglalaba, kukunin kagad niya dito. Nalalagay dahil kagad niya yan sa kanyang squeezer. Doon mayroon kasing machine yung pamangkin ko na hindi nila ginagamit yung washing machine nila. Lalaba yan, puro kamay. Yung may washing machine yan. O naman, yung panty ko, gusto ko pong, ayaw ko pong ipahawak yung doon. Sa, kaya, yan.
from start to finish ang aking pagbablog. Mayroon tayong puting pantalon. At nakakatakot po kapag ano po, nalagyan ng kape kasi hindi na makukuha yan. Wala tayong pang ano dito po, pang tanggal. Hindi katulad sa Amerika, mayroon tayong itong pang tanggal. Tapos na po yan. Hindi tayo ng tubig na malinis. Tayo ng tubig na malinis po kasi marami na tayong tubig. Kasi banlaw na po, banlaw na po ito eh. Banlaw. Banlaw. So maraming salamat po at thank you for watching and I love you po all. Mama Sinya, mega love shoutouts at saka sa lahat-lahat ng team po nyo, Mama Sinya, maraming salamat sa inyong suporta at sa lahat ng inyong pagmamahal sa akin, sa lahat ng mga team sa lahat-lahat ng mga team sumusuporta po sa akin. Maraming salamat po at tapos na po ako maglaba. Thank you so much for watching. I love you all.